Ang pandilinlang ng Cuba na ibinunyag ni Trump ay lalo pang nabunyag dahil sa nangyaring ito sa Brazil. Natuklasan ng federal na pulisya sa lansangan ng 21 imigrante na itinago sa 3 sasakyan sa Boa Vista. Sa Roraima, 18 sa kanila ay mga Cubanong itinulak sa isang ilegal na ruta sa BR-400 at isa. Mayong Huwebes, ika-28 ng Mayo, 2026 ibinunyag ng kaso ang isang sugat na pilit itinatago ng propaganda ng diktadura ng Cuba. Umalis ang mga pamilya sa isla, tumatawid ng hangganan sa bangka at napupunta sa mga tagapagpuslit ng migrante sa Hilagang Brazil. Noong gabi ng Mayo 22, inaresto ang 2 Brazilian na pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na transportasyon na nagpapakitang hindi sapat ang magagandang salita tungkol sa sosyalistang paraiso kapag may police checkpoint. Ibinunyag ni Trump ang panlilinlang dahil ang paghihigpit sa mga illegal na network at rehimeng kaalyado ng kaguluhan sa migrasyon ay nagpapakita kung sino, saan at kanino tumatakas ang mga tao. Bakit maraming Cuban ang pinipiling mapanganib na ruta? Bakit naging daan ng Brazil sa krisis na ito? Ikukuwento ko ang lahat. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Natagpuan ng mga ahente ang unang kotse na inabandona sa gilid ng BR-400 at isa sa Boa Vista na may 6 na tao sa loob. Pagkatapos, nahuli ng mga autoridad ang 2 pang sasakyan sa parehong lungsod at natagpuan ang iba pang 15 na imigrante. Sa grupo, mayroong 18 Cuban, 2 Chinese at 1 Haitian, kabilang ang mga bata at matatanda. Chinuring itong humanitarian rescue at dinala ang 2 inarestong Brazilian sa federal na pulisya. Kinasuhan ang mga pinaghihinalaan ng pagpapadali ng ilegal na imigrasyon sa ilalim ng Artikulo 232A ng Kodigo Penal. Ang parusa ay maaaring umabot mula 2 hanggang 5 taon ng pagkakakulong, bukod pa sa multa. Ang paratang ay tungkol sa palihim na pagdadala ng mga dayuhan kapalit ng pera, na kilala rin bilang operasyon ng mga kuyote. Mga taong nakikinabang sa desperasyon ng mga tumatawid na hangganan na walang proteksyon, seguridad o kasiguraduhan sa pagdating sa destinasyon. Ang BR-400 at isa ay naging isa sa mga pinakasensitibong ruta ng ganitong galaw. Kinokonekta nito ang Boa Vista sa hangganan ng Guyana at lumalabas sa ilang operasyon kamakailan. Ang lohika na ginagamit ng maraming Cuban ay kilala ng mga autoridad. Ang pag-alis mula Havana papuntang Georgetown, kabisera ng Guyana, paglalakbay sa lupa, pagtawid sa Ilog Takutu, patungo sa Bonfim at pagbiyahe sa highway hanggang Boa Vista ay isang mahal, delikado at kontroladong ruta ng mga tagapamagitan. Diyan nahahayag ang panlilinlang sa politika. Sinusubukan ng kaliwa na ibenta ang Cuba bilang simbolo ng revolusyonaryong dignidad. Ipinapakita ng datos na nagtatakbuhan palabas ng bansa ang mga Cuban kasama ang mga bata at matatanda gamit ang ilegal na sasakyan sa Hilagang Brazil. Hindi ito turismo o palitang kultura. Ito ay pagtakas mula sa islang winasak ng dekada ng diktadura, brownout, kakulangan, panunupil at kawalan ng kinabukasan. Direktang naapektuhan ng Brazil ng rehimen na nagpapalikas sa kanilang mamamayan. Hindi basta lumitaw ang operasyon noong Mayo 22. Noong ika-16 ng Mayo, natatpuan ng mga pulis ang 10 Cuban, kabilang ang 2 bata na may edad na 2 at 4 na siksikan sa isang sasakyan na walang likurang upuan sa parehong BR-400 at isa. Noong ika-12 ng Mayo, isa pang operasyon ang nakahuli sa 31 Cuban na tumawid sa Ilog Takutu sakay ng mga bangka mula sa Guyana. Noong ika-31 ng Marso, iniligtas ng PRF ang 34 na taga-Cuba sa tulay ng Makuchis at inaresto ang 6 na Brazilian na taga-puslit na nagdadala sa kanila mula Bonfim papuntang Boa Vista. Ipinapakita ng mga pangyayari ang pattern, ruta at pag-ulit ng krimen. Pinatitibay ito ng datos mula sa PRF. Sa pagitan ng 2024 at Mayo 2026, 189 na imigrante ang nailigtas sa mga pambansang kalsada ng Roraima. Sa parehong panahon, 31 kuyote ang naaresto at 31 sasakyan na ginamit sa ilegal na transportasyon ang nakumpiska. Mga 91 sa mga nailigtas na imigrante ay mga Cuban. Ang bilang na ito ay sumisira sa pagtatangkang ituring ang kaso bilang isang hiwalay na insidente. Naging daan ng Roraima sa irregular na migrasyon ng mga Cuban matapos magsara ang mga dating rutang papuntang Hilaga.
Inilalarawan din ng PRF ang mahirap na kalagayan sa loob ng mga sasakyan. Siksika ng mga pasahero, lampas sa kapasidad ng mga kotse at may panganib ng pagtakas sa mga mataong kalsada. Kapag may habulan, ang unang napapahamak ay ang mahina at walang dokumentong imigrante na walang alam sa ruta. Makikita rin ang pagdami nito sa mga kahilingang magpakupkop. Noong 2024, ipinakita ng opisyal na datos mula sa kagawaran ng Katarungan na mayroong 22,288 na kahilingan mula sa mga Kubano na katumbas ng 32.7% ng mga aplikasyon noong taong iyon. Noong 2025, tumaas ang bilang sa 41,120 na mga kahilingan. Ayon sa dados na binanggit ni Observatório das Migrações Internacionais, ito ay kumakatawan sa 5.4% ng lahat ng mga kahilingan na ginawa sa Brazil noong taong iyon. Hindi na pangalawa ang mga Cuban. Sila na ngayon ang sentro ng krisis sa migrasyon. Ang pagtaas na ito ang nagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang kaso ng BR4 na Raan at I sa politika. Hindi sa kalsada nagsimula ang problema. Hindi ang kalsada ang problema, kundi ang sistemang bumagsak, nakakulong ang tao sa kakulangan at sinisisi ang mundo kapag tumakas sila. Kapag nahirapan makapasok sa Estados Unidos, may ilan na tumutungo sa Timog Amerika. Kapag humina ang hangganan ng Brazil, sinasamantala ito ng mga koyote. Mabilis magbago ang organisadong krimen at kailangan ng Estado na tumugon bago maging permanenteng daanan ang ruta. Kasama si Trump sa pagtinging ito dahil ang kanyang mahigpit na patakaran laban sa mga rehimen at mga network ng irregular na migrasyon ay nagpapahirap sa naratibo. Dapat ipaliwanag ng pamahalaan ng Brazil paano nila paghihiwalayin ang makataong pagtanggap at paglaban sa krimen nang hindi nagiging madaling teritoryo para sa mga sindikato ng hangganan ang Roraima. Sinisikap ng diktadurang Kubano na panatilihin ang anyong pampulitika nito pero kitang-kita sa kalsada ang tunay na epekto. Hindi nagtago ang 18 Kubano sa 3 sasakyan dahil naniwala sila sa pangako ng rehimen. Nandun sila dahil naging nakakasakalang buhay sa isla dahil hindi sapat ang regular na ruta para sa laki ng kanilang desperasyon at dahil natuklasan ng mga kriminal kung paano kumita mula rito. Ipinapakita ng presyon ni Trump laban sa rehimeng Kubano na lalo pang pinalakas ni Marco Rubio sa mga parusa laban sa mga estrukturang kaugnay ng militar ng Havana ang mahalagang punto. Hindi ang mga Kubano ang nagtatanggol sa revolusyon, kundi sila ang tumatakas dito. Nang mahuli ng pulisya ang 18 Kubano, kabilang ang mga bata at matatanda sa Hilagang Brazil, gumuho ang kwento ng sosyalistang paraiso. Ang paghihigpit sa Brazil ay nagpapakita hindi lang ng irregular na migrasyon, kundi pati epekto ng diktadurya sa tao, kawalan ng pagkain, enerhiya, kalayaan at kinabukasan. Kahit ganon, marami pa ring nagtatanggol sa rehimeng yon dito sa Brazil at gustong gawing huwaran sa politika. Ako si Milson Alves, isang internasyonalista. Layunin kong mapanatili kang informadong gamit ang tamang impormasyon araw-araw. Makikita ang mga link ng balita sa description ng video. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Wilson Alves.